Hihintayin Kita sa Langit, 1991. Directed by Carlos Siguon Reyna. Ang pelikulang Hihintayin Kita sa Langit ay isa sa mga pinaka-iconic na love stories ng dekada 90. Adaptasyon ito ng klasikong nobelang Wuthering Heights, ngunit may pusong Pilipino. Mapanglaw, maramdamin, at tumatalakay sa pag-ibig na hindi nasusulat ng panahon o antas sa lipunan. Sa bawat eksena ni Richard Gomez at Don Zulueta, ramdam ang init, sakit, at kapalarang tila itinakda ngunit ipinagdamot ng tadhana. Gabriel, Richard Gomez. Gabriel, ang ulilang batang kinupkop ng mayamang si Don Joaquin, ay lumaki sa piling ng pamilyang may hindi pantay na trato sa kanya. Mula pagkabata, tahimik na niyang minahal si Carmina, ang anak ng kanyang tagapag-ampon. Ngunit, dahil sa kanyang mababang pinagmulan, naging hadlang ang lipunan sa pag-ibig na iyon. Sa paglipas ng mga taon, lumaki siyang puno ng galit at paghihiganti. At sa pagbabalik niya bilang isang matagumpay, ngunit mapait na lalaki, pinatunayan niya na kahit gaano kataas ang naabot, walang yaman ang makapagpapalubag sa sugat ng pusong nasaktan. Ang karakter ni Gabriel ay naging simbolo ng lalaking nagmamahal ng buong tapang, ngunit napipilitan ding manakit upang maibsan ang sariling paghihirap. Sa maraming eksena, lalo na sa cliff scene, kung saan bumulaga ang ulan at ang kanilang huling yakap, naging isa ito sa pinaka-di malilimutang sandali sa pelikulang Pilipino. Ngayon, o legacy. Si Richard Gomez ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang leading men ng Philippine cinema. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa pelikula ng telebisyon, nagtagumpay din siya bilang public servant, naging mayor at kongresista ng Ormoc City. Ang kanyang tambalan kay Don Zulueta ay tinuturing na isa sa mga pinakatatangi at pinaka-pinag-uusapang love teams ng lahat ng panahon. Carmina, Don Zulueta. Si Carmina ang sentro ng emosyon ng pelikula. Maganda, edukada, at mapagpanggap sa harap ng mga panlipunang inaasahan. Mahalin man siya ni Gabriel ng buong puso, pinili niyang pakasalan si Ricardo upang magkaroon ng seguridad at respeto sa lipunan. Sa bawat ngiti at titig ni Carmina, ramdam ang pagtitiis at lungkot ng isang pusong nakulong sa kagandahan ng sariling desisyon. Ang karakter niya ay kumakatawan sa mga babaeng biktima ng panahon ng tradisyon. Yung mga kailangang pumili ng tama kahit masakit. Sa pelikula, ang cliffside reunion scene kung saan hinahabol siya ni Gabriel sa ulan ay naging simbolo ng walang hanggang pag-ibig na hindi kailanman nagtagpo sa tamang pagkakataon. Ngayon, si Don Zulueta ay patuloy na hinahangaan sa kanyang timeless beauty at grace mula sa pagiging aktres ng dekada 90 hanggang sa kasalukuyan. Nananatili siyang relevant at classy sa mga proyekto sa TV at pelikula. Ang kanyang mga reunion projects kasama si Richard Gomez ay laging inaabangan. At ang kanilang chemistry ay tinuturing na pambihira sa lokal na showbiz history. Ricardo Tonton Gutierrez.
Si Ricardo ang lalaking pinili ni Carmina. Mabait, matalino, at maayos sa paningin ng lipunan. Ngunit, unti-unting nadurog sa pagitan ng pag-ibig ng dalawang taong hindi niya lubusang maunawaan. Sa kanyang katahimikan, ramdam ang insecurity ng isang lalaking alam na hindi siya ang tunay na laman ng puso ng kanyang asawa. Ang papel ni Tonton bilang Ricardo ay nagbigay ng balanse at komplikasyon sa pelikula. Hindi siya kontrabida, ngunit siya ang naging tulay ng pagkawasak. Ang kanyang emosyonal na pagbagsak ay naging bigay ng lalim sa kwento. Ipinakita na kahit sa tamang desisyon, may mga pusong nasasakripisyo. Ngayon, si Tonton Gutierrez ay patuloy na aktibo sa showbiz. Kilala sa kanyang versatility bilang bida o kontrabida sa TV at pelikula. Isa siya sa mga artista na nagtagal sa industriya dahil sa kanyang dedikasyon at disiplina. Don Joaquin, Jose Marie Avellana. Si Don Joaquin ang haligi ng tahanan, isang ama na may mabuting puso at hangad lang ang kabutihan ni Gabriel. Ngunit, sa kanyang pagkupkop sa batang ulila, hindi niya inaasahan na iyon din ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Sa kanyang katauhan, ipinakita ng pelikula ang tensyon sa pagitan ng kabutihan at ang mga hindi inaasahang bunga ng kabaitan. Ang pagkamatay ni Don Joaquin sa pelikula ang nagbukas ng pintuan sa lahat ng kaguluhan. Ang pagkawala ng gabay at ang pag-usbong ng paghihiganti ni Gabriel. Si Jose Maria Avellana ay nagkaroon ng malawak ng karera sa entablado at pelikula. Kumilos siya sa mga local at international na pelikula at naging direktor o pagsulat rin. Pumanaw si Jose Maria Avellana noong Hunyo 26, 2011 sa edad na 70. Ayon sa ulat, sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang splenic artery aneurysm. Sandra, Jackie Lou Blanco. Si Sandra ay kapatid ni Alan at naging asawa ni Gabriel. Bagaman, nagsimula ang kanilang relasyon hindi dahil sa tunay na pag-ibig, kundi sa galit at paghihiganti. Ang kasal nila ay bahagi ng plano ni Gabriel upang saktan si Carmina, ang pangunahing babae sa pelikula. Ngunit kalaunan, napagtanto ni Sandra na ginamit lamang siya ni Gabriel. Labis siyang nasaktan nang mapagtanto niyang hindi kailanman nagbago ang pag-ibig ni Gabriel kay Carmina, at siya ay naging biktima lamang ng kanilang mapait na pag-iibigan. Si Jackie Lou Blanco ay aktibo pa rin sa showbiz. Ang kanyang karera ay umabot mula dekada 1980 hanggang sa kasalukuyan sa larangan ng pelikula at telebisyon. Ang Hihintayin Kita sa Langit ay hindi lang simpleng love story. It's a cinematic masterpiece that captured the height of Filipino romantic tragedy. Ang cinematography, ang musika, at ang chemistry ni Richard at Don ay nagbigay ng matinding nostalgia na hanggang ngayon ay buhay pa sa puso ng mga manonood. Mula sa mga linya tulad ng Hindi Ako Aalis, Hihintayin Kita sa Langit, hanggang sa iconic na cliff scene, ang pelikulang ito
ay nananatiling simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Hello, and thank you for watching. We hope you're enjoying the content. About 99% of our viewers haven't subscribed yet. If you find our videos valuable, please consider subscribing. It's a simple way to stay updated with our latest content and supports us in continuing to provide quality material.